Magkaiba daw yung salitang trials and testing. Ang trials ay pagsubok. Lahat ng tao ay may pagsubok. Ano naman yung testing? Ang testing ay pagsusulit. Sabi ng verse 5, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay, ay di sasapat para makakain sila ng tig-kakaunti. Nung mga panahon na yon, na ang Panginoon at ang kanyang mga lagad ay nasa bundok na, habang sila ay nasa taas at nakaupo, si Jesus, sabi ng ating binasa, ay tumanaw sa ibaba. Kasi nasa bundok na sila. At nang makita niyang maraming dumarating na tao, sabi sa atin pong pagbasa, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Pero yung pagtatanong ng ating Panginoong Hesus kay Felipe ay testing upang subukin lamang siya, sapagkat sabi sa ating binasa, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Meron po ako napakinggang isang motivational speaker, sabi niya, magkaiba daw yung salitang trials and testing. Ang trials ay pagsubok. Lahat ng tao ay may pagsubok. Ano naman yung testing? Ang testing ay pagsusulit. Ano ho ang testing? Pagsusulit. Ang isang guro, kapag siya'y natapos ng magturo sa kanyang mga mag-aaral, upang malaman kung may natutunan ang kanyang estudyante, maglalatag siya ngayon, magbibigay siya ng pagsusulit, test, examination, minsan periodical test, di ba? Pagsusulit. At sa pamamagitan ng pagsusulit, malalaman ng guro kung mayroon nga ba silang natutunan sa kanyang mga itinuro. Dito sa ating pagbasa, makikita natin na sinabi ito ni Jesus, tinanong ito ni Jesus upang subukin si Felipe, upang itest kung siya ba'y makakapasa sa pagsusulit. Bakit? Matagal na nilang kasama ang ating Panginoong Jesus. Marami na siyang kababalaghang ginawa sa harapan nilang, nasaksihan nila. At ngayon, si Felipe ay kumakaharap sa isang tanong na sinasabi ng Panginoon sa kanya, saan tayo makabibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? 5,000 yung bigkas, yung banggit sa ating pagbasa. Mga lalaki lang yon, hindi kasama ang bilang ng mga babae at bata. Verse 6, sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sabi sa verse 7, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tig-kakaunti. Yun hong sinasabi niyang 200 salaping pilak ay napakalaking halaga na noong mga panahon na yun. Maaaring ito yung isang buwang sweldo na ng isang ordinaryong manggagawa. Tapos sinasabi niyang kahit na ibili yung ganung kalaking halaga, ay hindi magkakasya sa ganun karaming tao kahit na tig-kakaunti lang ang kainin. So, ibig sabihin, napaka-imposible na may magagawa si Felipe doon sa pagtatanong ng ating Panginoong Hesus. Na ang tanong niya ay saan tayo makabibili? Pagtatanong na mayroong involved ng salapi, saan tayo makabibili? Maaring nung mga panahon din na yun, meron silang hawak na ganung salapi. Kasi sinasabi niya sinasabi ni Felipe, kahit na halagang 200 salaping pilak. So meron sila nung panahon na yun, maaaring ganun kalaking halagang pera. Ngunit kahit na ibilingan nila, ay hindi sasapat sa ganoon karaming tao. Mga kapatid, ito po ay suliranin din natin minsan sa ating buhay. Pangangailangan, pagkain. Minsan yan din ang ating suliranin. Dito sa ating pagbasa, ang ipinapakita ni Jesus na pagsubok, testing, pagsusulit para kay Felipe ay pangailangang pagkain ng tao. Meron siyang hawak na salaping ganung kalaking halaga, ngunit hindi pa rin sasapat para matugunan yung pangailangan na pagkain ng ganung karaming tao. Pero babalikan natin, sinasabi nga na alam na ni Jesus ang kanyang gagawin upang siya'y subukin lang. Minsan sa panahon ng ating buhay,
upang tayo ay matest ng ating Panginoon. Susubukin din tayo sa ating mga pangailangan. Kaya ano yung pangalawa? Sinubok sila. Sinusubok niya ang kanyang mga alagad. Tinetest niya kung hanggang saan yung kanilang pananampalataya at pananalig. Minsan natetest ng ating Panginoon yung kanilang pananampalataya nang minsang utusan niya ang kanyang mga alagad at tumawid sa kabilang ibayo ng dagat. Tapos biglang dumating ang malakas na unos, malakas na hangin, malalaking alon na halos sinubog ang kanilang bangka. Sa sobrang takot nila, sinisisi nila si Jesus eh. Guro, wala ka bang anumang gagawin? Pahiga-higa ka lang niya, pasandal-sandal ka lang yan. Hahayaan mo bang mapahamak kaming lahat? Di ba? Ano ang sasabihin ng Panginoon sa kanila? Nasaan na yung pananalig? Wala pa ba kayong pananalig? Di ba? Hinahanapan sila ng ating Panginoong Yesus eh. Wala pa ba kayo natutunan sa akin? Hindi pa ba sapat yung mga itinuro ko sa inyo? Yung mga nasaksihan ng inyong mga mata? Hindi pa ba sapat yun para kayo manalig at magtiwala sa akin na kaya kong gawin ang lahat ng bagay? Magagawa ko ang lahat ng bagay. Parang gano'n ang gustong sabihin ng Panginoon sa kanila eh. Pag hinahanapan sila ng pananampalataya sa Kanya eh. So, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makabibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Verse 6, sinabi niya yon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Alam na ni Jesus ang kanyang gagawin, testing lang yun sa kanyang mga alagad kung meron ba silang solusyon, kung meron ba silang gagawin, kung meron ba silang papapilan sa gagawin ng ating Panginoon. Diba? Pero ang solusyong nakita ng kanyang mga alagad, yung halaga na hawak nila kahit ibili ay hindi sasapat. Pero sa Diyos, kapag nagtiwala ka, sapat ang lahat ng ating mga pangailangan sa Kanya. Bakit? He is more than enough eh. God is more than enough, di ba? Higit sa sapat ng ating pangailangan. Verse 7, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakonti. Tigkakonti pa yung nakikita ni Felipe. Tigkakonti yung makakain. Sabihin, hindi sila masasatisfy. Hindi mabubusog yung mga tao. So yun yung pangalawa, sinubok sila. Maaring sa buhay nating ito, dumadaan din tayo sa testing ng ating Panginoon. At kapag nagtagumpay tayo doon sa pagsusulit na ilalatag sa atin ng Panginoon, sigurado may reward tayo sa Kanya. Thank you, God, for everything.